Sa student, nagpo-provide kami in terms of yung masakit ng ulo, first aid, mostly first aid, basic life support talaga siya. Minsan naman, kapag may asthma attack, pag hindi kaya ng clinic, we-evac yung mga bata sa hospital, nearest sa hospital. Pero kailangan, hintayin namin yung care bago namin sila evacuate. Tapos mostly naman din, checking on the BP ng teachers, tapos yung blood, sugar nila, meron din tayo. So hindi lang naman siya yung parang kumbaga, yung gusto lang nila pag may sakit, hindi. Minomonitor ko rin yung sa deworming nila. Nagpo-provide din kami every year. We provided mga 2 times in terms of deworming program kasi may program ang DepEd sa sa mga bata in every school, public school ng Tecna. Tapos gaya ngayon may kinakandak kami na immunization program sa lahat ng grade 7 since high school tayo, grade 7 sa ibang school naman, sa elementary, in grade 1 and grade 2. Tapos, meron din tayong HPV for grade 4 naman yun. Pero since high school tayo, hindi nasakop ng natin. Mostly MRTB lang, which is the measles, rubella, tetano, and diphtheria. So, meron tayong ganun. Tapos, monitor din natin sa dengue. Kapag marami ng report ng mga sakit, marami nang nagka-dengue, marami nang influenza, mostly nire-report namin yun sa SEDSU ng LGU para ma-monitor mismo yung barangay kung saan sila nakatira. So mostly, hindi lang yung parang student lang ang nire-report namin. Kung saan yung barangay, specifically, gaya ng isang sakit, yung foot and mouth disease. So kapag may lumalabas na gano'n, numbers of students na parang infected na ay 3, ngayon. Pero kahit isa lang, nire-report namin. Pero nire-raise na namin ng mataas kapag 3 na. Parang kino-call out namin yung attention ng SEDSU. So, gano'n. Hindi lang siya basic na pupunta sa clinic na sa kategory ng bata, ganyan. Hindi rin. Mostly kapag ang mataas ng reklamo nila na maraming bumababa, number of student, sa isang section, monitor ko na sa isang section, tumataas na ba yung 5 to 10 in a day or in a week. Kino-call out ko yung attention ng school para mag-disinfect ng classroom nila. Baka kasi yung classroom na nila infected. Kaya rin ng last year, nag-case ako ng chickenpox. So parang sa isang classroom, infected, mga 21. So niraise na namin. Talagang disinfect kami buong schools, buong classrooms. So yun, hindi lang siya basic talaga. Mostly, we promote yung pinaka-health ng bata. Hindi lang bata, pati din yung mga co-workers natin, which is the teaching and non-teaching. So every month, may report kami sa mga LGU na kung ano yung mga mostly sakit na dumadagsa sa clinic. So may number yun, morbidity lalo kami. So naka-monitor kami. Pati yung services sa teachers, every year, we conducted an annual physical check-up ng bawat teachers na parang tie-up ng LGU at saka ng DepEd. So, nagkakandak kami ng mga nurses. Umiikot kami bawat school to have the annual physical check-up ng mga teachers. So, yun. Mostly before mo siyang bigyan, dapat ina-assess mo muna. Tatanungin mo kung ano kailangan nila, ano yung reklamo nila. Kasi may
sa tingin ay yung sa sakit ng tiyan kasi, mostly, halimbawa, reklamo, sakit ng tiyan, hindi siya pwedeng sakit lang ng tiyan. Dapat tatanungin mo muna kung LBM, anong kinain, anong ininom, ano yung pinanggagalingan. Kasi lalo na ang pinaka-risky ang complaint ay sakit ng tiyan. Kasi iba-iba yun. It's either appendix, it's either nag-LBM, it's either acidic lang sila, or minsan naman, kahit dengue, sumasakit na ng tiyan. So, dapat assess muna bago siya, Kaya bumulong ako kanina sa kanya. Kasi tinatanong ko siya kung LBM na siya, or ano yung feeling niya. Before we provide the medicine. Ang iba pa ay ako as nurse ng school, binigyan rin nila ako ng task bilang maging isang BKD advisor, which is the Brigada Contra Droga. NDEP naman yan, together tied up ng NDEP, which is the drug debt. So, yun, pinipromote namin yun. By this November, we will be conducting the program na magpo-promote kami. Parang may contest kami sa mga student for the drug awareness. Hindi lang drug awareness, pati rin yun sa smoking, vape, gano'n. So, mostly nagpo-post kami ng mga no smoking area, gano'n. Tapos, minomonitor din namin. Tapos, nag-invite din kami ng ibang mga sector para i-promote yun sa mga student. Hindi lang yun, pati gulayan, sa paligid, under OKD program, nandun yun, nakandak din namin yan. Is promoting ng tree, cleanliness, monitoring, yung sa nesting ng mga lamok, ganyan. Minomonitor din namin, parang naglalagay kami ng UV trap, so para ma-collect namin kung positive yung school in terms of mga lamok na pwedeng sa kanila for them. So marami naman program. Hindi lang, nandito lang kami versus sa clinic. May rin pala tayo, dito sa Taguig, may sa school specifically, may sa dental. So nagpapasta din si Doc, may dentist na sa clinic. Tapos nagpapasta siya na bubunot ng mga student, nag-clean, tapos nag-fluoride. So, parang na, all in one, parang gano'n. So, hindi lang yung nurse, pati rin dentist, meron tayo. Mostly may kami dito, guidelines. Kapag hindi kaya ng bata, kinokontak na namin yung parent niya through the advisor. And then, i-coordinate na din sa command center para mag-provide na ng ambulance. Tapos, pag dumating na yung ambulance together with the parent, ini-interview nila, tapos ini-evac to the nearest hospitals. Kung hindi naman, kami mismo, kapag may permission na ng magulang, na mag-meet na lang kami in terms of emergency na talaga, mag-meet na lang kami ng relative sa mismong hospital. Pero before galawin yung bata, inaano na namin. Parang kumbaga, na first aid na dito, bago namin i-impact. Ganun lang naman yung procedure. Kahit sa mga teaching and non-teaching, kapag in case of emergency, na stroke, may mga cases na kami yung ganun. So, nai-evac namin yan. Pag hindi kayang pumunta ng kamag-anak ng mga older na, ay mga natin, PP, the teaching and non-teaching natin, we make sure na nakipag-communicate kami. Tapos inimit na lang kami sa hospital. Sinasamahan ko sa ambulance. Utos din ako sa in terms naman ng ganyan, yung clinic naman, ang ginagawa namin, ako kasi, naglalagay ako ng mga signage, kaya ng watch your step, na no smoking, tapos may pagkakataon din ako na umiikot ako sa kanila, nag-health teaching ako,
nagsasabi ako kung ano yung mga latest na sakit natin in terms of kung ano yung parang puso sa surroundings ng hindi lang sa school. Actually, hindi lang sa school eh. Kapag nag-post na ang Taguig, I love Taguig na, o sa ganitong week or month, ano natin, kumbaga breast cancer natin, awareness, o kaya dengue awareness, umiikot ako. Nag-ano ako sa kanila na ma-promote na alagaan niyo yung sarili ninyo, mag-mask kayo ngayon, ganyan. Tapos, yung sa deworming, pinopromote ko yun. Hindi lang sa pag-promote din ng pag-akyat, pagpunta sa room to room. Pati rin yung parents nila. Every time na magawa, ang tawag nito, card day, or kaya orientation, we promote yung health ng mga bata. In terms kung ano yung nagagawa. Parang yung side namin, nagawin namin, we discuss it to them. Tapos, humingi rin kami ng sa kanila ng tulong na pagdating sa bahay niyo, monitor niyo rin yung anak niyo, patulogin niyo rin maaga, ganyan. Pag hindi naman, nagpo-post ako ng guidelines. Halimbawa, uso ngayon yung influenza. Naglalagay ako nagpapadala ako sa mga teachers o kaya sa GC ng buong SLCC na sa ngayon, may ganito tayo, ito yung mga guidelines natin, kung maaari, mag-wear kayo ng mask, ganyan. At kung may sakit muna, huwag mo nang papasukin para hindi mahawa. Diba? So, yun yung mga safe protocols natin in terms of their health. Kino-call out ko kapag medyo marami na rin yung affected sa time. Naman, hindi lang announcement. Minsan din, mismo kami ni ate, may barangay health worker kasi ako, which is the ate. Umiikot kami isa-isa. Tapos, minsan naman, kapag binigyan ako ng time, gaya ngayong week, inset ng mga teachers. So, nakikipag-coordinate ako. Binibigyan nila ako ng time to talk and then to discuss things in terms of health ng mga bata, concern ng health ng mga bata, kung anong dapat iwasan. Tapos, minsan naman, mayroon kaming monitoring na kapag nagsabi sila sa akin na nurse may absent ng ganito dahil may dengue siya, ganyan. Nagko-coordinate sila. Pinapadala nila yung time ng ng mga bata. Parang data na may sakit si ganito, ganyan. Monitor ko yun. Pag punta nila dito, check ko muna kung wala na talaga silang lagnat. Pag may lagnat pa kasi, pinapasundo namin ulit. Para rin may iwasan na kumalat pa siya. At saka siya mismo makapagpahinga. So, hindi lang yung basta na lang papasok dahil gusto ng mga bata. Mostly din, kahit gusto ng bata nang pumasok, ina-assess ko muna kung kaya na ng bata. Kaya ng iba, pumapasok kahit may sakit. Assess ko muna, dumadaan dito sa clinic. Tapos, bago namin paakyatin, make sure lang na kaya talaga ng bata. Kasi kung aakyat lang din naman tapos hindi naman kaya, bali wala rin, matutulog lang yan sa classroom, sa maaano lang, kumbaga mahihirapan lang din sila to catch up. What if kung kapagpahinga muna, sunduin na magpahinga muna sa bahay, pag okay lang na sa kapatid. Ganun naman, yun yung parang constant communication together with the parent, with the teachers. Pero lagi akong dumadaan muna sa advisors kasi sila yung pwede mag-communicate with the parents. Ako lagi, pag nandito sila, pinapromote ko talaga, kumain kayo ng maayos, matulog kayo ng tama, you drink more water. Kapag sinasabi nila sa akin na, ay nurse, busy kasi, wala nang time, pwede kayong mag-aral habang kumakain. Hindi naman siya parang kumbaga sagabal, para i-maintain mo rin pa rin yung health mo. Tapos time management, sinasabihan ko yung mga yan, kailangan alam niyo yung time management ninyo. Kapag oras na talaga ng tulog, matulog kayo. Tsaka iwasin mo rin nagka-cramming. Kasi hindi lang naman as nurse din, naging estudyante rin naman ako, may anak din ako. So, kung ano yung pwede kong i-advise
sa kanila na kapag binigyan niyo yung assignment ninyo, gawin nyo na ng mas maaga para hindi kayo nagkakram, hindi na siya maganda patong-patong. So, nakakatulog kayo ng maaga. Tapos, kapag may sakit talaga sila hindi kaya, binibigyan ko sila ng ample time dito para mag-rest, kahit 30 minutes, 20 minutes, 15 minutes, para ma-recover nyo na ulit yung sarili nila. Saka sila pwede